Ayan, magandang gabi po mga kapatid na guro. Ngayon ay Thursday, July 17, 2025. Ngayon ay 10:30 ng gabi. So gabi na, no? At an hour ago ay nagdeklara na yung aming mayor sa Caloocan, Mayor Along Malapitan, na wala na ring pasok bukas sa Caloocan. Earlier, nagdeklara na rin ang Valenzuela. Well, anyway, sa Valenzuela kasi meron siyang automatic, no, suspension. At sunod-sunod na, no, marami po, no, sobrang lawak nung nasasakop ng bagyong Krising, no, kaya po inaasahan po, no, na maya-maya at hanggang bukas ng umaga perhaps ay marami pa ng mga lokalidad ang magdedeklara ng suspension ng klase. Ngayon, kaugnay po niyan, meron pong nagtanong sa atin. Ang tanong niya ay pinapapasok pa rin daw sila ng PSDS kahit nagdeklara na ng suspension ng klase. Kasi naman daw, wala naman daw suspension of work. So papasok pa rin daw sila sa school. So tinatanong niya ano ba talaga ang interpretation dito. Ang dami ko pong gustong sagutin doon sa tanong ng ating kapatid na unang-una interpretation. Hindi po subject sa interpretations ang DepEd orders. Isa lang po ang gumagawa ng policy. At hindi po ambiguous itong DepEd Order number 22 series of 2024. Yan po ay maliwanag na kapag ka-suspension ng klase, suspension ng face-to-face classes, ay hindi ka pupunta sa school. Pag suspension ng classes and suspension of work, hindi ka rin pupunta sa school. Pag suspension of classes, walang pasok po yung mga bata at saka yung mga teacher. Dahil wala namang tuturuan, yun po yung logic. Pag suspension of work, lahat po, pati yung mga non-teaching, ay wala ring pasok kasi wala ng trabaho. Liwanag po yan sa DepEd Order number 22 at sa mga nauna pa po natin na mga policies on suspension of classes. Pangalawa, bakit PSDS ang nagpapapasok po sa inyo? Na po, hindi po PSDS ang magsasabi na pumasok kayo kung sakali kailangan kayong pumasok. Dahil usapin po yan ng management ng personnel, management ng mga teacher, management ng eskwelahan, administration ng eskwelahan, hindi po dapat PSDS, dapat po principal. But take note, hindi rin pwedeng sabihin ng principal na pumasok kayo physically sa school dahil nga suspended ang face-to-face classes or suspended ang classes and work. Pangatlo, kailangan lamang naman po natin i-review yung DepEd Order number 22, series of 2024. Sige, doon po muna tayo sa bagyo. Doon sa tinatawag po ng Pag-asa na Tropical Cyclone Wind Signal. Kung may signal number 1, wala pong pasok ang kinder. Pag signal number 2, wala pong face-to-face classes ang elementary hanggang junior high school. Pag signal number 3, wala pong pasok at walang trabaho. Suspension of classes and suspension of work. Ito naman po, no, sa rainfall warning. Kapag yellow, nasa kapasyahan po yan, no, ng ating local chief executive, no, yung mga mayors po natin. So, hindi yan automatic. Ngayon, kapag naman orange or red rainfall warning, yan po, no, ay automatic, no, may suspension po tayo. Ngayon, yung tinatanong po kanina, pwede bang i-require yung teacher na pumasok? Ang sagot po hindi. Ang pwede lang pong i-require na pumasok sa school ay may kinalaman sa disaster, finance, engineering, physical facilities, at yung iba pa po, no, na kinakailangan po talaga. In fact, ang sinasabi nga po dito, no, kapag yung mga teacher, no, yung mga personnel na kinumpel na pumasok po, 'di ba? Na hindi naman dapat ay pwede po silang bigyan o pwede silang maka-avail ng service credit. So sana po tapusin na po natin yung mga ganito. Ano po, to sum it up. Una-una, kanya-kanya po, no, nung otoridad sa paaralan. Pangalawa, no, iisa lang po ang gumagawa ng ating pulisiya and that is the central office. Wala po tayong karapatang mag-interpret, lalo na kung maliwanag naman po yung sinasabi sa pulisiya. Pangatlo, lahat po tayo kailangan nating mag-ingat at lahat po ng tao sa paaralan ay kailangan pong pag-ingatan. No? Yun lamang po mga kapatid, maraming salamat. Matulog kayo ng maaga, no, mga bata na walang pasok bukas. Thank you.